Alright, what's up sa inyo mga kababayan? Ito, pag-usapan po natin itong mga nakita po nating balita na kung saan mga kababayan, dito nyo makikita na walang malasakit talaga etong si Isko Moreno mga kababayan sa kapakanan at kinabukasan ng mga kabataan dyan po sa Maynila. Ano po, dahil kung titingnan po natin kung kahapon, napag-usapan natin yung patungkol sa Calle Tronqui na ibinenta po niya mga kababayan. Ngayon, pag-uusapan naman po natin etong isa sa mga balita na nakita natin mga kababayan, etong patungkol sa PNB Building, City College of Manila na kung saan ibinenta din po niya mga kababayan. At sa madaling salita, di umano, eto po ay nasa private sector na rin po. So ngayon mga kababayan, mapapag-usapan din po natin dito at matatalakay din po natin dito etong matinding banat ni Atty. Larry Gadon mga kababayan doon po sa kampo nitong si Duterte, dahil kung matatandaan nyo, nagkaroon sila ng proclamation rally na kung saan puro suka yung topic mga kababayan, at dahil po dyan talagang sinoplak ng matindi ni Atty. Larry Gadon etong partido ni Duterte at eto pong kampo ni dating Pangulong Duterte. At dito mapapag-usapan din po natin mga kababayan kung bakit nga ba naiipit ang Senado ngayon sa sitwasyon ng impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte. Pero bago po natin pag-usapan yan, nais ko po munang sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po sa ating YouTube channel, ay hinihikayat ko po kayo na huwag nyo na po sanang kalimutan na i-like po ito pong video natin na ito, at huwag nyo na rin po kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo or magla-live tayo ng panibagong issue or topic na katulad po nito mga kababayan. At gusto ko rin po kayong batiin ng isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Saan man sulok naman to kayo naroroon, mapo sa Pilipinas man po kayo or ibang bansa, sana po nasa mabuti po kayong kalagayan at gabayan po kayong lahat ng ating Panginoon. So may galab shoutout po sa inyong lahat at mabuhay po kayong lahat. At eto, mga kababayan, umpisahan na po agad natin itong ating talakayan dito muna sa nakita nating balita. Galing po dito sa Facebook page mga kababayan na bakit mo binenta? Yan po yung pangalan. Ngayon, kung titingnan nyo mga kababayan, kahapon napag-usapan natin doon sa video na in-upload po natin yung patungkol sa Calle Tronqui na kung saan after talunin ni Mayor Isko Moreno, etong si Joseph Estrada or etong si Erap mga kababayan ay ibinenta po niya yung isa sa mga property na halos masasabi natin na pinaghirapan itong si Erap para maging patrimonial property ng lungsod ng Maynila. Ngayon naman mga kababayan, etong isa naman sa pinaka-importante na asset or ari-arian ng Maynila mga kababayan ay ibinenta din ni Isko Moreno na kung saan etong isa sa naging dahilan kung bakit hindi niya pinapahalagahan yung kapakanan ng mga Manileño, especially yung mga kabataan at yung kinabukasan ng mga kabataan na nag-aaral po dito mga kababayan. Dahil kung titingnan nyo, ayon po dito sa page na bakit mo binenta, sold by Isko, City College of Manila, PNB Building, Escolta. Petsa kung kailan ibinenta, August 4, 2020. Yung bumili mga kababayan, Silangang Dagat Holdings Corporation. Pinagbentahan or yung halaga ng pinagbentahan is 471,740,000. So kung titingnan nyo mga kababayan, itinayo ang PNB Building noong taong 1962. April 26, 1995, sa bisa ng Manila City Ordinance MCO number 7885 na inaprubahan ni dating Mayor Alfredo Lim, itinatag ang dalubhasaan ng Maynila o mas kilala bilang City College of Manila upang tugunan ang kakulangan sa pampublikong kolehiyo ng mga Manileño. Kung titingnan nyo mga kababayan, yung tinutukoy dyan na City Ordinance, ito po yan. Yan. Na kung saan mga kababayan, ito pong Ordinance number 7885 na inilabas ng City of Manila noong mga panahon na mayor pa etong si Alfredo Lim. Ito po yung ordinance mga kababayan na kung saan an ordinance authorizing the City Government of Manila to establish and operate the dalubhasaan ng Maynila City College of Manila and for such other purposes mga kababayan. So nangangahulugan ng sinasabi po sa ordinance na ito, pinapayagan ng lungsod ng Maynila na mag-operate at magtayo mga kababayan ng dalubhasaan ng Maynila or mas kilala natin bilang City of Manila para na sa ganon matugunan yung pangangailangan ng mga kabataan na magkaroon ng paaralan at magkaroon ng mga kabataan ng magandang edukasyon. So ngayon mga kababayan, balik tayo dito. Sabi pa dito,
June 20, 2006, sa bisa ng Manila City Ordinance, MCO number 8120, pinalitan ng pangalan nito at tinawag na Universidad de Manila at inilipat ang lokasyon mula sa PNB Building tungo sa Sicilia, Muñoz Street, corner Antonio J. Villegas Street, Mehan Gardens, Ermita. At yan pong ordinance na yan naman mga kababayan ay inilabas po ng Manila noong mga panahon na ang mayor naman mga kababayan, pakitama na lamang po ako kung ako po ay mali, etong si Lito Atienza mga kababayan. So sabi pa dito, April 27, 2020 sa ika-25 anibersaryo ng City College of Manila o Universidad de Manila, inilabas ni Isko ang Manila City Ordinance number 8635 na nagbibigay ng fiscal autonomy sa City of Manila na pamahalaan ang universidad at ang mga asset nito kabilang ang PNB Building. Sabi pa dito, at ilang buwan matapos ang anibersaryo, sa araw ng August 4, 2020, ibinenta ni Isko ang PNB Building sa Silangan Dagat Holding Corporation habang kulang ang eskwelahan para sa maralitang mga taga-Maynila. Itong si Isko, ibinenta ang lupang pwedeng pagtayuan. So ganyan katindi mga kababayan. Kung titingnan nyo, akala ko ba mahal niya ang mga Manileño? Akala ko ba mahal niya ang mga kabataan? At akala ko ba tinututukan niya yung kapakanan ng mga kabataan na magkaroon ng magandang edukasyon dyan po sa City of Manila mga kababayan? Pero bakit niya ibinenta etong City College of Manila na makakatulong sana sa mga maralitang Manileño mga kababayan or mga kabataan na gustong magkaroon ng magandang kinabukasan at makapagtapos? So ngayon, sabi pa dito mga kababayan, basahin pa natin. Buti pa si Mayor Alfredo Lim na dating inaaway ni Isko, sinimula ng City College of Manila, at si Mayor Hani Lacuna na tinraidor ni Isko, sinimulan ang construction ng Tondo Annex Universidad de Manila o City College of Manila. Si Isko ibinenta ang lupa na pwede sanang magamit para sa annex ng eskwelahan mga kababayan sa halagang 471,740,000 pesos mga kababayan. Yan yung halaga na pinagbentahan ni Isko Moreno mga kababayan nung ibenta niya etong City College of Manila. So ngayon mga kababayan, ano nga ba yung tinutukoy natin? Gaya ng sabi ko nga sa inyo mga kababayan, hindi naman pwede magsasalita tayo dito nang wala tayong ipinapakitang resibo kasi baka mamaya mga kababayan masabihan pa tayo ng fake news. So ngayon kung titingnan yung mabuti, eto ulit yung chart na ipinakita ko kahapon doon sa issue ng Kalye Tronqui na pagkatapos talunin ni Isko Moreno etong si Joseph Estrada na mayor ng Maynila mga kababayan ay ibinenta niya yung Kalye Tronqui mga kababayan. So ngayon, eto yung isa mga kababayan naman, kung titingnan nyo sa chart na yan, nakalagay din dito etong PNB Escolta, CCM property mga kababayan, na kung saan August 4, 2020, naibenta po ito. At ito po ay nagkakahalaga ng 471,744,000 mga kababayan. Ganyan po katindi noong ibinenta ni Isko Moreno etong City of College of Manila at yung iba pa mga ari-arian ng Maynila, ng lungsod ng Maynila. So ngayon mga kababayan, kung titingnan nyo, buti pa nga etong si Mayor Hani Lacuna, kasi biruin nyo mga kababayan iniisip ni Mayor Hani Lacuna etong kapakanan ng mga Manileño, yung mga kabataan na magkaroon ng magandang kinabukasan pagdating sa hinaharap mga kababayan. Dahil kung titingnan nyo, ito po yung source natin, Philippine News Agency mga kababayan, ililipat ko lang po yan dito, sinasabi dyan, lakihan lang natin, yan. Sinasabi dyan mga kababayan na Manila LGU break ground para sa UDM's Tondo Campus, ang bagong annex ng Universidad de Manila UDM na pinamamahalaan ng lokal na pamahalaan sa Tondo ay inaasahang magpapalakas sa pagsisikap ng lungsod na makapagbigay ng dekalidad na tertiary or tertiary education sa mahihirap ngunit karapat-dapat na mga mag-aaral. Ginawa ni Mayor Hani Lacuna ang katiyakan habang pinangungunahan niya ang groundbreaking ng 10 palapag na annex campus ng universidad noong Huwebes na tatayo sa lokasyon ng Vita Skate Park sa unang distrito ng lungsod. Sabi pa dito mga kababayan, sinisikap ng pamahalaang lungsod na matapos ang pagtatayo ng 1,500 square meter annex building sa 2026 na may kabuoang halagang 400 million mga kababayan.
Kapag natapos na, sinabi ng Lady Mayor na ang bagong UDM campus ay tatanggap ng mas maraming estudyante lalo na mula sa Tondo na gustong makakuha ng libreng edukasyon sa kolehiyo ng lungsod na may buwan ng allowance. Kasi nga mga kababayan, kung titingnan nyo, kung naibenta ni Isko Moreno yung City College of Manila, ibig sabihin nasa private sector na siya. At ngayon, yung pag-aaral doon mga kababayan ay hindi na siya magiging libre para po sa mga Manilenyong kabataan. Kaya ang ginawa ni Mayor Hani Lacuna, nagpatayo po siya ng 10 palapag mga kababayan na pwedeng maging eskwelahan or tatanggap ng mga estudyante at makakapag-aral yung mga estudyante ng libre. Ano po, so sabi pa dito mga kababayan, basahin pa natin. Ang Vitas Campus ay magkakaroon ng 48 silid, aralan, 15 multi-function na silid at isang multipurpose gymnasium. Sa kanyang mensahe, pinasalamatan ni Lacuna si 2nd District Representative Roland Valeriano sa paglalaan ng pondo para sa proyekto kahit wala sa kanyang distrito. Natutunan ko na pwede akong humingi ng pondo sa isang kaibigan. Isang kaibigan na may malasakit, hindi lang sa kanyang distrito kung hindi sa buong Maynila din. Hindi ako nahihiyang humingi ng pondo sa mga taong alam kong maaasahan ko in terms of helping our city. She said mga kababayan, or she added. Sinabi ni Lacuna na binanggit ang datos na ibinigay ng Pangulo ng UDM na si Dr. Filma Carlos Tria na ang proyekto ay makikinabang sa karamihan ng mga estudyante ng universidad na mga residente ng Tondo. So alam naman natin mga kababayan, in terms ng pag-aaral pagdating sa Maynila, talagang napakalaking bagay na etong libreng edukasyon at may buwanan na allowances mga kababayan. At sabi ko nga rin po sa inyo, ang isa sa pinakamagaling na leader ay hindi nahihiyang lumapit at humingi ng tulong sa iba para lang mapaganda yung City of Manila. Lagi niyong tandaan, mabagal man ang pag-usad, mabagal man ang proseso mga kababayan, at least sigurado na may resulta. Hindi katulad nung ginawa ni Isko Moreno, pinaganda nga niya yung Maynila. Anong ending? Naibenta yung mga asset ng Maynila, yung mga patrimonial property na dapat ay mapapakinabangan ng mga Manilenyo mga kababayan. Tapos ang isa pa sa pinakamatindi, ibinaon pa sa napakalaking utang ang lungsod ng Maynila. Kaya nga kung titingnan nyo mga kababayan, dapat wala naman nga talagang utang ang lungsod ng Maynila kung tutuusin mga kababayan. Kasi nga umabot ng 7.4 billion yung pinagbentahan ng asset, plus pa yung kita ng City of Manila. Imposible naman na hindi kumikita yung lungsod ng Maynila. Kaya nga kung tutuusin, hindi naman talaga kailangan magbenta ng mga property. Dahil mga kababayan, unang-una, ang lungsod ng Maynila ay may natatanggap naman na suporta mula sa national government. At ang isa pa, may sariling kinikita mga kababayan ang lungsod ng Maynila. Kaya nga kung titingnan po natin yung pagbibenta ng asset, mga ari-arian ng Maynila, ng lungsod ng Maynila, ay hindi po dapat. Kasi nga, mga kababayan, kita nyo yung City College of Manila, dapat marami mga kababayan natin Pilipino na taga Maynila ang makakapag-aral po dapat doon ng libre. Kung may babayaran man, siguro napakaliit na lang mga kababayan. Pero dahil nga nasa private sector na po ito, mas malaki yung babayaran ng mga estudyante at hindi na magiging libre yung pag-aaral po nila. Buti na nga lang mga kababayan, si Mayor Hani Lacuna ay may ganitong ginagawa. Ano po, na kung saan talagang may puso at may pangarap siya para sa mga batang Manilenyo. Ano po, para magkaroon ng magandang edukasyon ang mga kabataan dyan po sa lungsod ng Maynila. So sabi pa dito, ang mga estudyante ng UDM at isa pang universidad na pinamamahalaan ng lungsod ng pamantasan ng lungsod ng Maynila ay tumatanggap ng 1,000 buwan ng allowances mula sa pamahalaang lungsod. Sa kanyang bahagi, pinasalamatan ni Valeriano si House Speaker Martin Romualdez sa pagtulong sa kanya na makakuha ng pondo para sa proyekto na hiniling ni Lacuna. Ito ay parehong kahilingan mula sa isang kaibigan at isang utos mula sa isang mayor. Pareho kaming produkto ng mga pampublikong paaralan. Ang mga anak ng Tondo ay nangangarap na makapagkolehiyo. Nais naming gawin ito kahit na hindi humiram ng pera, sabi niya. Sabi pa dito, dumalo rin sa kaganapan sina 2nd District Councilor Dr. Ruben Buenaventura, Maki Lacson, Uno Lim, Rod Lacsamana, Roma Robles at David Chua at iba pa. Mga kababayan, sabi pa dito, pinasalamatan ni Tria, sina Lacuna, Vice Mayor Yul Servio at Valeriano sa pagsuporta sa UDM.
at idinagdag na ang universidad ay kasalukuyang may population ng estudyante na mahigit 10,000 mga kababayan. Biruin nyo yun ha. Yung dapat na 10,000 na yun na makakapag-aral sa City College of Manila ng libre mga kababayan ay hindi na po nila magagawa kasi nga nasa private sector na. Kaya ngayon napakalaking tulong mga kababayan nitong ginagawa ni Mayor Hanny Lacuna na pagpapatayo ng eskwelahan sa tulong ni Congressman Valeriano mga kababayan kasi yung 10,000 na mga mag-aaral na yon na makakapag-college mga kababayan pag natapos na, etong eskwelahan na ito mga kababayan ay magiging produkto ng City of Manila or ay magiging produkto ng lungsod ng Maynila para magkaroon ng magandang kinabukasan ang Republika ng Pilipinas dahil naniniwala pa rin tayo mga kababayan na ang pag-asa ng bayan ay ang mga kabataan. Ano po, so ngayon sabi pa dito, sinabi niya na ang proyekto ay makakatulong sa pagtanggap ng mas marami mga mag-aaral dahil ang universidad ay nagdaraos din ng mga klase sa gabi at sa katapusan ng linggo. Biruin nyo mga kababayan ha. Tapos ngayon, kung titingnan natin, bumabalik sa Isko Moreno sa Maynila na parang walang nangyari. Alam nyo kasi, doon sa mga kababayan nating Manileño, ano po, unang-una, ang titingnan nyo po dyan, yung talagang mas may malasakit sa lungsod ng Maynila. Hindi kasi porket nakikita nung iba na mabagal yung proseso mga kababayan, ay aayawan na po nila yung nakaupo na mayora. Lahat naman po ginagawa ni Mayor Hanny Lacuna para mapaganda, mapabuti ang lungsod ng Maynila mga kababayan. Hindi niya kasalanan kung bakit mabagal yung proseso. Kasi nga mga kababayan, unang-una, baon sa napakalaking utang ang lungsod ng Maynila. At ang isa pa dyan mga kababayan, yung mga patrimonial property ng lungsod ng Maynila ay ibinenta ni Isko Moreno mga kababayan. At ang tanong, oo nga, napaganda nga ni Isko Moreno ang lungsod ng Maynila. Naapektuhan ba nun ang kita ng lungsod ng Maynila? Kumita ba ang lungsod ng Maynila ng malaki mga kababayan dahil sa mga ginawa po niya na pagpapaganda sa lungsod ng Maynila? Hindi natin minamasama na pinaganda niya ang lungsod ng Maynila. Ang sa atin lang mga kababayan, bakit niya ibinaon sa napakalaking utang ang lungsod ng Maynila at ibinenta niya yung mga property na dapat ay mapapakinabangan ng mga Manileño. Ano po, so ngayon, mga kababayan, buti pa si Mayor Hanny Lacuna, si dating Mayor Alfredo Lim, talagang may malasakit sa mga kabataan ng lungsod ng Maynila kasi iniisip po nila na magkaroon ng dekalidad na edukasyon ang mga Manileño. Ano po, so ngayon, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo, hingil po sa usapin na yan, mga kababayan, at topic po na yan na kung saan ibinenta ni Isko Moreno eto pong City College of Manila. Mga kababayan na ngayon ay nasa private sector na at hindi na magiging libre yung pag-aaral di umano ng mga kabataan dyan po sa Maynila na gustong makapagkolehiyo. So ngayon, ang isa sa pag-asa ng mga Manileñong kabataan ay ang matapos etong ipinapatayo ni Mayor Hanny Lacuna at ni Congressman Valeriano na eskwelahan na makakatulong po ng malaki sa mga mag-aaral, especially dun sa mga taga-Tondo na mga batang may pangarap at gustong makapagkolehiyo ng libre at hindi mabigat sa bulsa. Ano po, so ngayon, punta naman po tayo mga kababayan, dito naman po sa isa pang topic na nakita natin na kung saan kung matatandaan nyo, noong nakaraan kasi mga kababayan, di ba, sunod-sunod yung mga pagtira nitong si Duterte kay PBBM, lalo na nung nagsagawa sila ng proclamation rally po nila. Sunod-sunod yung mga pagtawag ni Duterte na bangag itong si PBBM at kung ano-ano pa mga aligasyon mga kababayan. At halos nga natapos yung proclamation rally ng Team PDP laban mga kababayan or team nitong si Duterte sa puro suka na lamang po yung pinag-uusapan. So ngayon, pakinggan po natin mga kababayan etong tirada ni Secretary Larry Gadon dito po sa grupo nitong si Duterte at dun sa mga senatorial aspirant nitong si Digong. Kasi nga sabi dito sa balita para sa Bagong Pilipinas na kung saan ininsulto daw ni Secretary Larry Gadon yung isinagawang proclamation rally ng Team Duterte mga kababayan. So ngayon, kung titingnan po nating mabuti, talagang tama nga naman yung panginsulto ni Secretary Larry Gadon mga kababayan dito po sa kampo nitong si Digong. Kasi unang-una, yung mga sinabi naman po doon sa proclamation rally ng kampo mga kababayan nitong si Digong ay puro lang din panginsulto. Ano po, dahil nga kung titingnan nyo mga kababayan, hindi nga sila makamove on
dun po sa issue ng suka at ang isa pa, lahat ng pinakawala ni Duterte laban po kay PBBM na mga salita, puro po pang insulto mga kababayan. So ngayon, pakinggan po natin etong video na inilabas ni Atty. Larry Gadon. Actually, dalawa po yan. So ngayon, panoorin na po natin. Nakakatawa at parang nakakaawa itong proclamation of senatorial candidates ng PDP laban na pinangunahan ni former President Duterte. Isipin nyo, napakakunti ng tao at considering that this is a proclamation of senatorial candidates, dapat yan mga tipong nasa Luneta Grandstand or Araneta Coliseum or Philippine Arena or yung malalaking venue, no? Hindi kagaya noong sa alyansa na pinangunahan ni President Bongbong Marcos na talagang libo-libo ang umattend doon sa Ilocos Norte. At saka mga kababayan, alam nyo, di ba may kumakalat na balita ngayon na pinapalabas po nila na mas marami daw ang nanood online doon daw po sa proclamation rally ng mga Duterte mga kababayan kaysa daw po doon sa Alyansa Bagong Pilipinas. Pero mga kababayan, kung titingnan nyo rin, pagdating sa actual, pagdating sa dami ng tao, mas marami pa rin po talaga ang mga Marcos loyalists na sumusuporta kay PBBM at sa gobyerno ni PBBM. Kasi tingnan nyo naman nga talaga, totoo naman talaga mga kababayan ang sinasabi ni Atty. Larry Gadon. Tingnan nyo talaga mga kababayan, yung proclamation rally ng Team Duterte. Madami bang dumalo? Parang nasa isang hotel lang sila mga kababayan, tapos parang PTA meeting lang yung ginagawa po nila doon. Na kung saan, kukunti na nga yung mga dumalaw mga kababayan, hindi pa inayos ng mga aspirant na senatorial nila yung mga pagsasalita po nila. At saglip na ilatag yung mga plataforma nila, puro suka yung mga itinatapik nila doon mga kababayan. So ngayon, tama nga naman. Etong si Atty. Larry Gadon, kasi mga kababayan, dito natin masusukat kung gaano karami yung mga troll nila. Kasi pagdating sa online, alam naman natin na agresibo yung mga troll po nila. Pero pagdating sa actual mga kababayan, kita nyo naman kung gaano karami yung mga Marcos loyalists. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. At ganun din doon sa Iloilo. Libo. Itong kila Duterte, 100 lang. Wala pa 300. Baka 100 plus lang. At karamihan dyan ay mga paid vloggers. At mga supporters na sila-sila lang rin. This will reflect also why maisog rallies in all the parts of the country, yung lahat ng mga maisog rallies nila ay konting-konti lang umaattend. Kasi nga, wala naman talagang suporta, walang tao ang mga Duterte. Yes, mga kababayan. At yung mga nakikita nyo mga kababayan na nagre-react do sa mga social media account, especially yung mga haha-react mga kababayan, yun po ay mga troll na inaalagaan di umano mga kababayan ng kanilang kampo. Kasi sila lang naman yung galit na galit mga kababayan na magkaroon ng anti-troll farm bill. Diba kung titingnan nyo mga kababayan, sila lang naman yung galit na galit dyan. So ibig sabihin bakit sila nang gagalaiti dyan? Kasi meron silang inaalagaan na maraming troll at aktibo yung mga yan di umano pagdating po sa social media. Pero subukan nyo sa actual mga kababayan. Ilang maisog rally na ba yung ginawa nila? Ilang edge shrine na ba yung ginawa nila mga kababayan? Yung kanilang mga memol malware. Nagtagumpay ba? Dumami ba ang suportang nakuha nila? Hindi, kasi wala naman nga po talagang suporta. Ito lamang ay pagpapatunay na wala pa mga DDS, meron na pong Marcos loyalists. At yan naman po ay napatunayan na natin sa mahabang panahon. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Kaya lang nanalo yan noong 2016 dahil sinuportahan ng mga Marcos loyalists. Tama. Kasi no choice. Walang ibang pwedeng iboto. Alam nga naman, iboto namin si Marojas o kaya si Binay o kaya si Grace po. No choice. Talagang no choice. Kaya napilitan lang kami iboto si Duterte. Pero hindi nangangahulugan na kanya talaga yung boto. Tama! Okay? Ngayon, ganito. Noong 2016, noong 2021 pala, ay nagpa-survey ang Malacanang at inutusan ang mga congressman na mag-conduct ng mga internal surveys. At doon
ay ang lumabas na number 1 na malayo ang percentage ay si BBM. Ang number 2 ay si Lenny. Number 3 si Isko. Number 4 lang si Sara. Kaya nga hindi siya nag-decide na tumakbo. Kasi So halimbawa pala mga kababayan, kung sakaling maglalaban pa etong si Isko Moreno at etong si Sara Duterte, malaki pa pala ang posibilidad na talunin ni Isko Moreno mga kababayan na itong si Sara Duterte. At ang isa pa dito mga kababayan, kung sakaling tumakbo etong si Sara Duterte sa 2028 at tumakbo etong si former VP Lenny mga kababayan, malaki pa ang tsansa na tatalunin ni former VP Lenny etong si Sara Duterte. Or di kaya naman mga kababayan, kung sakali na tumakbo etong si Sara Duterte at labanan siya ni Raffy Tulfo sa presidential mga kababayan, malaki pa ang possible na talunin siya ni Raffy Tulfo mga kababayan. Kasi kaya lang naman mukhang malakas etong si Sara Duterte sa social media kasi nga marami silang troll. Marami silang troll mga kababayan na tumitira doon sa mga politiko na kalaban po nila sa politika. Yan po yung totoo dyan mga kababayan. Pero kung dadaanin natin yan sa aktual, wala naman nga talagang suporta. Ano po, tama itong sinasabi dito ni Atty. Larry Gadon. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. nag-mayor na lang siya, nag-file siya ng mayor sa Davao kasi alam nila na talagang walang boto ang Duterte. Tama. Ngayon, kinausap lang siya na isang kaibigan, family friend, na lawyer din, na sinabi sa kanya, sikat ka lang ngayon dahil anak ka ng presidente, pero pag hindi na presidente yung tatay mo, makakalimutan ka na ng tao. Kaya ang ginawa niya, tumakbo siyang vice president ng BBM. Diba? Kasi nga, sure winner siya kung kay BBM. Yan ang totoo niya. Walang tao ang Duterte. Wala. Maswerte na maka3 milyon yung mga yan. Yung mga kandidato ni Duterte, nako, yung iba dyan, kaibigan, pero sorry to say, wala kayong tao. Nakakatawa kayo at nakakaawa. Kita niyo mga kababayan ha. Makikita naman natin yan mga kababayan. Makikita natin yan. Ngayong midterm, makikita po natin yan. Kaya nga dapat mga kababayan, suportahan natin yung mga karapat-dapat na politiko. Hindi ko kayo hinihikayat na i-straight ninyo mga kababayan yung Alyansa Bagong Pilipinas kasi may mga kanya-kanya naman tayong choice. At hindi ko gagawin yan para diktahan kayo na suportahan nyo ng buo mga kababayan. Kasi nga yung iba, sinasabi ng mga netizen, na nagtatago lang sa Bagong Alyansa Pilipinas mga kababayan or sa Bagong Pilipinas slate. Ano po, pero ang totoo maka-Duterte pa rin. So ngayon, ang sa akin mga kababayan, suportahan natin yung pro-Pilipino at pro-Pilipinas. Huwag yung mga pro-China at yung mga nagpapanggap na pro-Pilipino pero pro-China pala. So huwag nating suportahan yung mga yan. Ang iboto natin yung mga karapat-dapat na kandidato mga kababayan na ang uunahin ay interes ng mamamayan. Ano po, so ngayon, ipagpatuloy pa natin. Pero inyo, ang launching ng inyong proclamation ay sa Club Pilipino lamang. Aba, ano yan? Rotary Club, Kiwanis, Lions Club, o PTA, na ganyan lang. Dapat yan ay malaking venue at libo-libo dapat ang tao. Tama. Eh, 100 lang. Naku, nakakaawa kayo. At wala kayong issue. Ang issue ni Duterte, bangag-bangag, adik-adik pa rin. Wala na yan! Hindi na yan pinapansin ng tao. Kaya nga yung mga maisog rallies nyo, walang nagpupunta kasi walang naniniwala sa inyo. Ngayon, tuloy natin yan. Tuloy natin yan mga kababayan dito. Kasi dinagdagan pa ni Atty. Larry Gadon or ni Secretary Larry Gadon yung kanyang insulto dito sa mga Duterte. Ano po dito sa kampo nitong si Digong. Dahil nga mga kababayan, biruin nyo kung talagang malakas pa itong si dating Pangulong Duterte, bakit hindi man lang nila magawa na mag-proclamation rally doon po sa isang field na kung saan mga kababayan dudumugin ng napakaraming tao. Pero kung titingnan nyo naman dito sa mga proclamation rally ng Alyansa Bagong Pilipinas sa mga kababayan, kita nyo naman kung gaano pa rin kadami ang mga Marcos loyalist na sumusuporta kay PBBM at solid po sa presidente natin. Yan ang isang patunay na wala pang DD-shit mga kababayan meron ng Marcos loyalist. Tandaan po natin yan. Ipagpatuloy pa natin. Gusto kong dagdagan ang pang-iinsulto ko sa proclamation ng candidates ng PDP, senatorial candidates. Talagang iniinsulto ko kayo. Kasi nakakatawa kayo, wala kayong mga tao dahil na hindi kayo nagkaroon ng malakihang rally.
Kita nyo mga kababayan na si Atty. Larry Gadon na puno na. Kasi bibihira lang to bumakbak mga kababayan ng ganito. Pero kung titingnan nyo mga kababayan, hindi lang isa, pero 2 video yung nagawa niya para lamang mga kababayan sampalin ng matinding katotohanan na itong kampo nitong si Duterte. So ngayon kung titingnan nyo mga kababayan, 2 video na po to At proclamation. Isipin nyo yan, proclamation ng senatorial candidates. Hindi nyo nga makumpleto yung lineup nyo. O, kung hindi pa kayo naghila ng mga artista, wala pa siguro manunood sa inyo. Pero despite that, ay konting-konti lang ang tao ninyo. At hindi lamang yon, nakakatawa kayo sa inyong leader, si former President Duterte, ay kanyang campaign strategy ay siraan si Presidente BBM. Hindi naman si Presidente BBM ang tumatakbo dito, yung 12 senador na kandidato. Hindi si BBM. So dahil na yung kanyang mga sinasabi ay against BBM, nasaan ang inyong mga plataforma? Nasaan ang inyong advokasya? Kita nyo kahit si Secretary Larry Gadon, napansin din yun mga kababayan eh. Diba? Kahit siya, napansin niya din yun. Kasi nga mga kababayan, ang hinahanap natin sana sa kanila, yung solidong plataforma. Yun nga iba dyan na mga kaalyado ni Bongo, umiiyak na eh. Kasi tinatanggalan daw ng pondo ng gobyerno etong mga malasakit center. Paano ba naman kasi mga kababayan, list lang natin yung usapin paano ba naman kasi pupondohan yung malasakit center mga kababayan kung ginagamit ng isang politiko yung malasakit center para makakuha ng boto, para makakuha ng simpatya sa napakaraming tao. Kaya ang mas maganda talaga mga kababayan kung talagang si Bongo yung nakikinabang lang dyan at gumagamit niyang malasakit center na yan, dapat pera ni Bongo yung ginagamit niya dyan. Pera niya dapat yung ipinantutustos niya mga kababayan para gumalaw at umusad ang malasakit center at yung pera na ibinibigay ng gobyerno ay ilaan na lang sa ibang center na mas makakatulong pa sa mga kababayang Pilipino po natin nang hindi ginagamit ng mga politiko. Ano po kasi kung titingnan natin mga kababayan sa totoo lang, yung malasakit center gamit na gamit ni Bongo. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Pero yon, based on my own observation mga kababayan, gamit na gamit ni Bongo yung malasakit center pero hindi alam ng mamamayan na pera ng gobyerno yung ginagamit dyan at hindi po pera ni Bongo. Pero ang alam ng taong bayan, si Bongo. Kay Bongo yung malasakit center. Kasi nga si Bongo yung nakapront. Kaya nga kung talagang may malasakit si Bongo sa mga kababayang Pilipino natin, bakit hindi pera mo ang gamitin mo dyan? Bakit hindi pera ang ipantulong mo, ipantustos mo dyan sa malasakit center? Ganun lang dapat mga kababayan. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Wala! Kasi wala naman kayong sinabi dahil hindi kayo mananalo. Iniinsulto ko kayo, nakakatawa kayo, pinagtatawanan ko kayo. Ang iba sa inyo, mga kaibigan ko, pero sorry to say, wala kayong tao. Mga talo kayo. No? Puro kayo. Mas marami pang nanonood sa mga gay beauty contest kaysa sa inyo, no? Mas marami pang nanonood ng mga bakla beauty contest kaysa sa inyo. Yung mga maisog rally nyo, mas marami pang nanonood na mga gay beauty contest kaysa sa inyo. Kasi mas nakakatuwa sila, mas nakakaaliw, mas may mapupulot kang kasiyahan sa inyo. Wala! Totoo nga naman mga kababayan. Mas marami pa nanonood mga kababayan dun sa mga gay beauty pageant mga kababayan kaysa dun sa kanilang mga maisog rally, dun sa kanilang proclamation rally. Kasi nga, pag doon ka nanood sa mga gay beauty pageant mga kababayan, matutuwa ka pa, tatawa ka pa ng tatawa at mapapasaya ka pa nila. Pero pag doon ka nanood sa maisog rally, madidepress ka lang, may stress ka lang. Kasi bukod sa wala nga silang plataforma na sinasabi, puro pagbabatikos pa sa gobyerno at paninira pa sa gobyerno yung mga pinagsasasabi po nila. Hindi ba kayo nagtataka? Hindi mapapag-usapan si Duterte kung hindi niya sisiraan si PBBM. Pansinin niyo mga kababayan, ito yung totoo dyan. Kung hindi niya tatawaging bangag si PBBM, hindi siya makakakuha ng atensyon ng tao. Kung hindi niya mumurahin si PBBM o ang gobyerno ni PBBM, hindi siya tatangkilikin ng tao or hindi makikinig or manunood ng tao sa kanila. Kasi kaya lang naman nanonood yung iba mga kababayan Pilipino natin sa kanila kasi nga malimit siraan ni Duterte etong si PBBM. Pero try nyo na magsagawa ng proclamation rally yung mga yan nang walang binabanggit laban kay PBBM.
tingnan natin kung may manood pa dyan or pick upin ng iba't ibang pahayagan yung mga sinasabi nitong si Digong. Malabo yan. Kasi kaya lang naman mainit si Digong ngayon kasi sinisiraan niya mga kababayan ang presidente. Kaya tama lang yung sinasabi dito ni Atty. Larry Gadon mga kababayan laban po dito sa kampo nitong si Digong. Totoo naman nga kasi mas marami pa nanonood sa gay beauty pageant mga kababayan kaysa po dito sa kanila mga maisog rally. Kasi nga, bukod sa wala ng plataforma, mga kababayan, itong sina Digong, yung kanyang mga senatorial aspirant, mga kababayan, puro pagbatikos pa sa gobyerno ang mga pinagsasasabi. Ano po? So ngayon, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po dyan sa usapin na yan, sa topic na yan, na tinalakay po natin. At ngayon, punta naman po tayo mga kababayan, dito pa sa isang balita na nakita po natin na kung saan, bakit nga ba naiipit ngayon mga kababayan ng Senado dito po sa issue ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kasi sabi dito mga kababayan sa Abante, una sa balita, ang nagsasalita po dito or ang may akda nito mga kababayan ay etong si Barry Gutierrez. Sabi po dito, i-delay pa ba ang impeachment trial? Ito daw mga kababayan, basahin po natin. Ngayon na opisyal nang inaprubahan ng Kamara ang Article of Impeachment laban kay Vice Presidente Sara Duterte, malinaw ang mandato ng konstitusyon. Ang Senado ay dapat agad nang magsimula ng impeachment trial, walang dapat na delay, walang dapat na lusot. Ayon sa Art 40 ng Saligang Batas, ang impeachment ay isang usapin ng pananagutan, hindi ito pagpasa ng ordinaryong batas na maaaring ipagpaliban dahil lang sa recess ng Senado o anumang procedural na dahilan. At hindi ito basta-bastang impeachment sa kasaysayan ng bansa. Ngayon lang tayo magkakaroon ng isang vice-presidente na nai-impeach dahil sa korupsyon, pagtataksil sa tiwala ng publiko, matinding krimen at tahasang paglabag sa konstitusyon. Isang BP na lantarang binabanata ng Pangulo ng bansa. Sabi pa dito mga kababayan, eto pa daw. At hindi lang yan, hindi pa tapos ang listahan ng mga kasong kakaharapin niya. Ayon sa pahayag ng NBI, malapit na ring sampahan si BP Sara ng mga kasong grave threats at inciting to sedition. Isang na-impeach na opisyal na may paparating pang mga kasong kriminal. May dahilan pa ba para patagalin ang impeachment trial? Kasi kung titingnan nyo mga kababayan, ganito lang naman kasimple po yan eh. Siguro kaya pinapatagal sa Senado itong impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte, itong impeachment trial mga kababayan, kasi unang-una inaayos yung rule mga kababayan ng impeachment, inaayos ng Senado. Pangalawa mga kababayan, siguro baka wala pang sapat na bilang dyan po sa Senado mga kababayan dahil ang karamihan po dyan, maka Duterte pa rin. Wala akong pinapangalanan. Pero yan po yung nakikita natin dyan mga kababayan. So ngayon, kung titingnan po natin, since kulang din mga kababayan sa panahon, mas maganda nga naman kung sa June na sisimulan or di kaya naman mga kababayan after sona ng presidente para nang sa ganon mga kababayan, dire-diretso na at tuloy-tuloy na mga kababayan itong pag-usad ng impeachment trial laban po kay Vice President Sara Duterte. Kasi alam naman po natin mga kababayan, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali, ang pagkakaalam ko po dito, kahit na magkaroon ng 20th Congress mga kababayan, magtutuloy-tuloy pa rin etong impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte. Kasi nga mga kababayan, eto naman ay inihahalin tulad sa isang kaso na hindi porket nag-retired or nag-resign ng isang judge na may hawak po nito, hindi na po uusad yung kaso mga kababayan. So parang ganito rin yung impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte na kahit tapos na yung 19th Congress mga kababayan, pagdating ng 20th Congress magtutuloy-tuloy pa rin po ito. Ano po, so ngayon sabi pa dito, basahin pa natin. Tulad ng paliwanag ni dating Justice Adolf Azcona, ang impeachment trial ay dapat agad na maganap sa Senado sa sandaling matanggap ang Article of Impeachment. Hindi ito pwedeng itabi sa isang sulok at hayaang lumipas ang panahon. Sa ilalim ng konstitusyon, shall forthwith proceed. Ang utos sa madaling salita agad-agad, hindi kung kailan gusto ng Senado, hindi pagkatapos ng eleksyon. Yan po yung sabi dito. Hindi pagkatapos ng susunod na sona, kundi nauna. At hindi ito pakiusap kung hindi isang obligasyon, hindi pwedeng gamitin ang legislative recess o iba pang teknikalidad para ipagpaliban po ito. Kasi nga mga kababayan, ang nakalagay po kasi sa konstitusyon, shall
forward mga kababayan, proceed. Ibig sabihin, minamadali or agara na. Ano po, so ngayon sabi pa dito, basahin pa natin. Dagdag pa, kung i-delay pa ito, ano ang mensahe sa publiko? Na kahit may malinaw na ebidensya ng katiwalian at abuso, basta may kakampi kang nakapwesto, pwede mong ipatagal ang proseso na kahit ikaw na ang unang VP sa kasaysayan ng bansa na may impeach na may kasong kriminal na paparating, may pag-asa kang atakasan ng hustisya sa pamamagitan ng delay tactics. Kung gusto nating mapanatili ang integridad ng ating sistema, hindi dapat natin ito hayaang mangyari. Mga kababayan, so sabi pa dito, ang impeachment trial ay isang constitutional duty. Hindi ito usapin lang ng mga politiko na pwedeng gamitin para sa kanilang agenda. Kaya ang tanong, itutuloy ba ng Senado ang impeachment trial sa lalong madaling panahon o mabibigo ba ang malinaw na utos ng saligang batas? Mga kababayan, so maliwanag naman na pinagmamadali na etong Senado, mga kababayan, sa pagsisimula ng impeachment trial. Kasi nga, ang nakalagay daw, mga kababayan, sa konstitusyon, shall forthwith proceed. Ibig sabihin, agaran or madalian, mga kababayan, na utos ng ating konstitusyon, mga kababayan, or sa madalit salita, agad-agad. Ano po, na dapat mag-umpisa na, mag-proceed na etong impeachment trial laban po kay Vice President Sara Duterte. So ngayon, kung titingnan po natin, ipit na ang Senado sa isang pagkakataon or isang sitwasyon, mga kababayan, na minamadali na sila ng taong bayan na umpisahan etong impeachment trial laban po kay Vice President Sara Duterte. Kasi ang tingin po ng iba dito, delay tactics po ito, mga kababayan, kaya nagkakaroon ng paghuhusga ang mamamayang Pilipino. At nagkakaroon ng pangit na tingin ng mga kababayang Pilipino po natin dito po sa Senado. Mga kababayan, kasi ang tingin po nila kinakampihan na itong si Sara Duterte kaya dinidelay etong impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte. Pero sabi ko nga po sa inyo, siguro may laro dito. Etong si Senate President Chis Escudero, mga kababayan, kaya hindi po sinisimulan ito. Siguro, hinihintay muna matapos yung eleksyon at yung SONA ni PBBM para dire-diretso na ang pag-usad nitong impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte. Kasi pag sinimulan po ito, mga kababayan, agad-agad, baka wala po tayong makuha, mga kababayan, na boto doon po sa iba mga senador. So ngayon, dahil alam naman po natin, mga kababayan, na mayroon pa rin talaga mga senador dyan, nakaalyado pa rin ng mga Duterte, baka mahirapan tayo makakuha ng boto. Kaya siguro magtiwala na lang tayo sa hakbang na possible gawin ng Senado at sa balak nila, mga kababayan, na pagtatalakay nitong impeachment laban kay Sara Duterte sa July after ng SONA ni PBBM. Ang mahalaga dito, uusad pa rin yung impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte at mapapapanagot siya. Mga kababayan, ano po? So kayo, ano po ang komento ninyo hingil po dito sa mga topic po na tinalakay po natin? Ano po masasabi nyo, mga kababayan, hingil sa pagbenta ni Isko Moreno dyan po sa City College of Manila, na kung saan, mga kababayan, para na rin po niyang tinuldukan ang kinabukasan ng mga kabataan. At ano rin po masasabi nyo, mga kababayan, hingil po dito sa matinding banat or pagbakbak ni Atty. Larry Gadon dito po sa kampo nitong si Digong, mga kababayan. At ano rin po ang komento ninyo, mga kababayan, hingil po dito sa issue ng impeachment na kung saan naiipit ang Senado po, mga kababayan. Ano po? So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po dyan sa mga topic na yan na tinalakay po natin. At bago po tayo pansamantala magpaalam, nais ko lamang po magpasalamat sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan mag-iwan ng inyong mga komento, mag-like ng ating mga video at mag-subscribe sa ating YouTube channel. At higit sa lahat, maraming salamat din po sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan, mga kababayan, na wag pong mag-skip ng ating mga ads. Ano po, yung mga hindi pa po nakakapag-subscribe dyan, inilalambing ko na po sa inyo na i-subscribe nyo po sana itong ating YouTube channel at wag nyo na rin pong kalimutan na wag mag-skip ng ating mga ads. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. God bless po. Thank you po.